Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi nawawala ang mga suliranin, maliit man ito o malalaking pagsubok na tila nagpapabigat sa ating balikat. Minsan, ang mga problema ay dumarating ng sunod-sunod at parang walang katapusan. At sa mga pagkakataong iyon, tila nawawalan tayo ng direksyon at pag-asa. Ngunit sa halip na matakot o panghinaan ng loob, tayo ay inaanyayahang lumapit sa Diyos sapagkat siya ang ating kaagapay, tagapagligtas at tagapayo sa oras ng kagipitan. Sa kanyang harapan, walang problemang hindi kayang lutasin at walang pusong wasak na hindi kayang buuin muli. Sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ngayong sandaling ito, hayaang ang puso mo'y huminahon. Alalahanin na ang Diyos hindi natutulog at walang problemang higit sa kanyang kapangyarihan. Ihanda ang iyong sarili, bitawan ang bigat ng iniisip at sa halip, ialay mo ang lahat ng iyon sa Kanya. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng bagay mag-isa. Sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan mo ang Diyos na kumilos sa gitna ng iyong problema. Tanggapin mo ang Kanyang kapayapaan at karunungan. Halina't tayo'y manalangin. Aming Diyos na tapat at walang hanggan, ang pagmamahal. Sa oras na ito ng pananahimik at pagdadalamhati, kami po ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong pagod, luhang dumadaloy at isipang puno ng tanong. Panginoon, kami po ay sugatan, nabibigatan, at halos mawalan ng direksyon sa dami ng problemang humaharap sa amin. Ngunit kahit kami halos hindi na makabangon, alam naming ang iyong mga bisig ay laging bukas upang kami saluhin. Sa gitna ng mga pagsubok sa pamilya, mga sigalot, tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan katahimikang may halong sama ng loob. Panginoon, turuan mo po kaming maging daan ng pagkakasundo. Bigyan mo kami ng pagpapakumbabang puso upang kami magpatawad at humingi rin ng tawad. Nais po naming muling maranasan ang kapayapaan sa aming tahanan. Kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Kung ang aming pinagdaraanang problema ay tungkol sa kakulangan sa pinansyal, Panginoon, sa araw-araw na pagising na may tanong kung paano na ang bayarin, paano ang pagkain, paano ang kinabukasan, tulungan mo kaming magtiwala sa gitna ng kawalan. Tulungan mo kaming makakita ng biyaya. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng milagro kahit sa simpleng mga bagay. Bigyan mo kami ng pusong hindi madaling bumigay sa takot, kundi nananampalataya na ikaw ay Diyos ng probisyon, Diyos ng kasapatan at Diyos ng himala. Kung ang aming dalang problema ay may kinalaman sa aming kalusugan, sa mga gabi ng pag-iyak sa sakit, sa pagkabalisa, sa resulta ng pagsusuri, sa takot na baka di na muling bumalik ang lakas, Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi ng espiritu at damdamin.
Hinihingi namin, O Diyos, na kung hindi man agarang kagalingan ang iyong tugon, ay kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao ang iyong ipagkaloob sa amin. Huwag mong hayaang ang aming pananampalataya ay gumuho sa harap ng karamdaman. At kung ang problema naman ay emotional, kapag kami nauubos sa anxiety, kapag ang depresyon ay dahan-dahang kumakain sa aming kalooban, kapag pakiramdam namin ay kami walang halaga, Panginoon, kami iyong mga anak ay sumisigaw para sa iyong liwanag. Tulungan mo kaming makita ang sarili namin sa paraan ng pagtingin mo. Mahalaga, pinili, may silbi. Huwag mong hayaang ang kadiliman ng aming isipan ay mangibabaw sa liwanag ng iyong katotohanan. O Diyos, sa bawat tanong na bakit, tulungan mo kaming matutong magsabi ng kahit na hindi namin maintindihan, kahit kami magtitiwala. Kahit na masakit, kami magpupuri. Kahit na hindi pa dumarating ang sagot, kami maghihintay sa pananampalataya. Sapagkat alam naming ang iyong mga plano ay laging mas mataas kaysa sa amin. At ang iyong mga daan ay laging para sa ikabubuti namin sa dulo. Panginoon, huwag mo kaming hayaang mapagod nang hindi nakakahinga sa gitna ng laban. Ibigay mo sa amin ang grasya upang magpatuloy, isang araw pa, isang hakbang pa, isang panalangin pa. Turuan mo kaming matutong magpahinga sa iyong presensya, sapagkat sa iyo may kapayapaang hindi kayang bigyan ng mundo. Sa iyo may lakas, may katiyakan at may pag-asa. At sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, kung kami man ay makabangon at makita ang katugunan, naway ikaw ang luwalhatiin sa lahat ng bagay. Kung kami man ay tumibay, lumalim at lumago sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang dahilan. Ikaw ang rason at ikaw ang karapat-dapat sa aming papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at sandigan sa bawat unos. Amen. Aming Diyos na buhay, Diyos na hindi kailanman natutulog o nawawala ng habag, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong pagod at di na halos makabangon. Sa bawat problemang sunod-sunod na dumarating, sa bawat kabiguan na tila paulit-ulit, sa bawat hakbang na tila walang saysay, narito kami muling kumakatok sa iyong presensya. Panginoon, hindi madali ang pinagdadaanan namin. Minsan, tila nagkukulang na kami, hindi lamang sa material, kundi sa emosyonal, mental at espiritual na aspeto ng aming buhay. Napapaisip kami kung may mali ba sa amin o kung nakakalimutan mo na ba kami. Ngunit sa gitna ng tanong at sakit, pinipilit pa rin naming manalig. Kahit ang panalangin namin ay puro hikbi, kahit ang mga salita namin ay di na buo, sapagkat naniniwala kami, kahit kaunti, na ikaw ay naririto, nakikinig at kumikilos. Kahit hindi agad namin nararamdaman, O Diyos, sa mga oras na kami hindi na makangiti dahil sa bigat ng problema, sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, yakapin mo po kami ng iyong kapayapaan. Turuan mo kaming sumandig sa iyo kahit wala pa ang sagot, kahit tila tumatagal ang katahimikan.
Sa bawat gabi na umiiyak kami sa mga tanong tulad ng, Panginoon, hanggang kailan pa? Tulungan mo kaming marinig ang sagot mong, anak, kasama mo ako. Kung ang problema namin ay sakit ng katawan, Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Kung ang sugat ay nasa puso, ikaw ang tanging makakahilom nito. Kung ang problema namin ay kakulangan sa pera, sa suporta, sa pangunawa ng ibang tao, ikaw ang Diyos na hindi nauubusan ng paraan. Kung ang aming damdamin ay numinipis at tila wala ng tibay na natitira sa aming loob, ikaw ang magpuno sa amin ng lakas na hindi nauubos. O Diyos, turuan mo kaming magpahinga sa iyo, hindi upang takasan ng problema, kundi upang humugot ng likas upang harapin ito. Turuan mo kaming manahimik sa iyong piling, hindi upang sumuko, kundi upang muling marinig ang iyong tinig na nagsasabing, ako ang magtatagumpay para sa iyo. Sa bawat araw na pakiramdam namin ay inuubos kami ng lungkot, ng takot at kahirapan, palitan mo ito ng panibagong pananampalataya. Sa bawat gabing puno ng pag-aalala, palitan mo ng katahimikan ng loob. Sa bawat pagkakataong halos hindi kami makatindig, ikaw ang magtulak sa amin upang muli kaming makalakad patungo sa liwanag. Hinihiling namin, Panginoon, na huwag kaming lumalim sa problema, kundi lumalim sa pananampalataya. Huwag kaming magpatalo sa takot, kundi magtiwala sa iyong mga pangako. Huwag naming sukuan ang bukas dahil lang sa pait ng ngayon. Ipaalala mo sa amin na sa bawat unos ay may aral at sa bawat sugat ay may kagalingan na inihahanda mo. Salamat po, O Diyos, dahil kahit hindi agad nawawala ang problema, hindi mo kami iniiwan sa gitna ng gulo. Hindi man mabilis ang kaginhawaan, tiyak naman ang iyong presensya. At sa iyo, sapat na iyon. Sa iyo kami huhugot ng lakas, ng tibay, ng pag-asa at ng bagong simula. Sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamalalim na sakit upang kami maligtas. Amen. Aming Amang nasa langit, sa iyong harapan, kami muling lumuluhod. Dala-dala ang puso naming halos mawalan na ng lakas. Sa gitna ng aming mga dinaranas, mga problemang tila walang hanggan, mga pasaning pabigat ng pabigat, kami po ay sumasamo sa iyong tulong, sa iyong liwanag, at sa iyong walang hanggang awa. O Diyos, sa bawat umagang kami gumigising na may tanong kung paanong makaraos sa araw na iyon, sa bawat gabi na kami natutulog na may luhang pilit tinatago, ikaw po ang aming takbuhan. Hindi namin alam kung anong bukas ang naghihintay, pero naniniwala kami, ang Diyos ng kahapon ay siya ring Diyos ng ngayon at bukas. Kapag kami po ay nalilito kung saan tutungo, kapag ang mga daan ay puno ng balakid at ang aming mga plano ay tila na basura, tulungan mo po kaming magtiwala na sa gitna ng kaguluhan ay may ginagawa kang tahimik ngunit dakilang himala. Sa panahong pakiramdam namin ay hindi ka sumasagot, turuan mo po kaming maghintay hindi lang ng sagot kundi ng presensya mo. Kapag ang aming mga pangarap ay nauudlot at ang mga pag-asay parang naaagnas,
Turuan mo kaming muling mangarap kasama ka. Minsan po ay parang ang mga problema ang humuhubog sa amin. Pero ikaw, O Diyos, ang nais naming bumuo sa amin. Huwag mo pong hayaang ang mga sugat ng problema ang siyang maging wakas ng aming kwento. Bagkus, gamitin mo ito upang palalimin ang aming pananampalataya at palawakin ang aming puso para sa iyo. Panginoon, sa tuwing kami pinangungunahan ng takot, paalalahanan mo kami na ikaw ay kapayapaan. Sa tuwing kami pinipigilan ng pagdududa, paalalahanan mo kami na ikaw ay katotohanan. At sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob, bigyan mo kami ng panibagong lakas upang muling lumaban, hindi para sa mundo, kundi para sa iyong layunin. Tulungan mo kaming manalangin, hindi lang para sa pag-alis ng problema, kundi para sa pagtatag ng aming karakter habang kami dumaraan sa apoy. Huwag mo pong hayaang lumipas ang bawat pagsubok nang hindi kami natututo. Palitan mo ang bawat tuha ng tapang. Palitan mo ang bawat sakit ng panibagong direksyon. At palitan mo ang bawat pagkasira ng bagong simula. At sa sandaling dumaan na ang unos, Panginoon, naway sa iyong pangalan lamang kami bumalik at magpasalamat. Sa iyong pangalan lamang namin iangat ang tagumpay, dahil sa simula pa lamang, sa gitna at hanggang dulo, ikaw ang naging tapat. Ikaw po ang aming panalangin, sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamatinding pagdurusa para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mabigat, kaisipang gulong-gulo at katawang halos wala ng lakas. Sa gitna ng maraming suliranin na tila walang katapusan, sa bawat tanong na hindi pa rin namin masagot, sa bawat daing ng puso naming halos mawala na ng direksyon, kayo lamang, O Diyos, ang aming takbuhan. Panginoon, sa mga panahong kami nilalamon ng takot at pagdududa, sa mga araw na halos hindi na namin maramdaman ang liwanag ng pag-asa, kami po ay sumisigaw sa iyo. Hinihiling namin, O Diyos, yakapin mo kami sa iyong katahimikan. Ilapit mo kami sa iyong puso, dahil sa mundong puno ng ingay ng problema, ang iyong tinig lamang ang nais naming marinig. Ang tinig na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kapag pakiramdam namin ay nilalamon na kami ng pagkabigo, mga pangarap na nawala, mga planong nauwi sa wala, mga relasyong naputol, mga pagkukulang na paulit-ulit naming pinagsisisihan, Panginoon, tulungan mo kaming tanggapin ang mga bagay na hindi naman kayang baguhin. Bigyan mo rin kami ng lakas upang itama ang dapat itama, ayusin ang dapat ayusin, at ituloy ang dapat pang ituloy. Sapagkat alam naming sa bawat pagkawasak, may itinatayong bago kang panimula. Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakakita sa mga luhang hindi namin maibulalas. Ikaw po ang nakaririnig ng mga hiyaw sa aming puso kahit tahimik kami. Kaya't sa mga sandaling kami nabibigatan sa problema, itulak mo kami palapit sa iyo, hindi palayo. Kung kami nawawala ng gana, bigyan mo kami ng bagong paningin. Kung kami halos sumuko na,
Bigyan mo kami ng bagong dahilan upang lumaban muli. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong biyaya. Tulungan mo kaming maunawaan, O Diyos, na ang problema ay hindi tanda ng iyong paglayo, kundi pagkakataon upang mas lalo kaming kumapit sa iyo. Na ang bawat paghihirap ay may layunin, na ang bawat luha ay may hinog na bunga, at na sa bawat gabi ng dalamhati may umagang darating na may dalang liwanag, paghilom at bagong pag-asa. At kung kami man po ay nadapa sa gitna ng laban, turuan mo kaming bumangon hindi para ipakita na malakas kami, kundi para ipahayag na ikaw ang aming lakas. Kung kami man ay nasaktan, tulungan mo kaming magpatawad. Kung kami man ay nagkamali, tulungan mo kaming tanggapin ang iyong habag. At kung kami man ay naligaw, O Diyos, hilahin mo po kami pabalik kahit pa kami halos wala ng lakas upang magdasal. Panginoon, sa oras na kami hindi na makatakbo, hayaan mong kami magpahinga sa iyong presensya. Kapag kami hindi na makapanalangin, hayaan mo ang iyong espiritu ang siyang mamagitan para sa amin. At kapag ang aming pananampalataya ay tila napakaliit na, palakihin mo ito mula sa maliit na binhi upang ito'y maging punong malakas at matatag. Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalingan, Diyos ng kaayusan, ikaw ang aming pinipili. Hindi namin pipiliin ang rehas ng takot, ang ulap ng pagdududa, o ang kadiliman ng pangamba. Pipiliin naming magtiwala kahit may problema. Pipiliin naming maghintay kahit walang kasiguraduhan. Pipiliin naming magpatuloy dahil alam naming kasama ka. At sa araw na kami ganap ng makalampas sa unos, Panginoon, ang aming tagumpay ay magiging patutuo ng iyong kapayapaan. Ang aming mga sugat ay magiging kwento ng iyong kagalingan. Ang aming muling pagtindig ay magiging awit ng papuri sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat sa bawat problema, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat pagluha, ikaw ay nariyan. At sa bawat pag-asa, ikaw ang simula, ang gitna at ang wakas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa pagtatapos ng araw, tayo'y huminto sandali upang magnilay, magpasalamat at magtiwala muli sa Diyos. Ano man ang ating pinagdaanan, tagumpay man o pagsubok, nararapat lamang na iaalay natin sa Kanya ang ating gabi. Ang panalangin sa gabi ay isang banal na sandali ng kapahinga sa piling ng Diyos. Humiga ako at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalagaan ako ng Panginoon. Awit chapter 3 verse 5. Ngayon, ihanda natin ang ating puso't isipan. Kalimutan muna ang pagod, takot o alinlangan. Sa katahimikan ng gabi, lumapit tayo sa Diyos ng may kababaang loob at hayaang ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan at katapatan ng loob. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong harapan sa mga huling sandali ng araw na ito. Salamat, O Diyos, sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga minutong lumipas, sa mga taong aming nakasama, at sa mga karanasan ay nagturo sa amin maging ito man ay magaan o mabigat.
Maraming salamat po sa iyong paggabay at proteksyon. Sa bawat takbang, sa bawat desisyon, at sa bawat pagsubok na aming hinaharap, naroon ka, bagabat minsan ay hindi agad namin nakikita, ramdam namin sa puso na nariyan ka. Salamat sa pagkain sa aming mesa, sa bubong na masisilungan, at sa katahimikan ng gabing ito. Salamat sa mga biyayang hindi namin hinihiling, ngunit inyong ibinigay. At sa mga sagot sa panalangin na hindi pa namin sinasambit ay inyong inihahanda. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang ngayong araw. Sa mga pagkakataong kami naging padalos-dalos, sa mga salitang hindi dapat sinabi, sa mga kilos na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming puso't isipan upang kami makatulog na may kapayapaan galing sa iyo. Panginoon, ngayong gabi, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buong pagkatao. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan habang kami natutulog. Bantayan mo po ang aming mga bahay, maging ang bawat miyembro ng aming pamilya. Naway sa bawat paghinga naming ito ay madama namin ang init ng iyong pagyakap. Palayain mo kami sa pagod, sa takot at sa mga alalahanin na nagpapabigat sa amin. Pagpalain mo po ang aming pagtulog. Gawin mo itong panahon ng paghilom, hindi lamang sa aming katawan, kundi lalo na sa aming kaluluwa. Hipuin mo po ang mga may sakit, ang mga may iniindang karamdaman, at ang mga pusong sugatan. Naway madama nila ang inyong kagalingan, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal at espiritual. Panginoon, dalangin din po namin ang kinabukasan. Alam naming hindi ito tiyak, ngunit tinitiyak namin ang aming tiwala sa iyo. Kung ano man ang aming haharapin bukas, trabaho, pagsusulit, desisyon, hamon, samahan mo po kami. Ibigay mo sa amin ang karunungan, lakas at kapayapaan upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng may pananampalataya at katapatan. Alam naming hindi namin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ngunit alam din naming hawak mo ang aming bukas. Kaya tinatanggap namin ang pagtulog na ito bilang tanda ng aming tiwala sa iyo. Tulad ng isang batang natutulog sa bisig ng kanyang ama, gayon din po ang nais naming maranasan ngayong gabi. Isang mahimbing na tulog na may kapanatagan. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat, maging sa maliliit na bagay. Turuan mo kaming mapalapit sa iyo, hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Sa bawat gabi na kami manalangin, naway lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo, hindi bilang Diyos na malayo, kundi Ama na laging naroroon, handang makinig at umakay. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa katahimikan, sa sandaling ito ng panalangin, at sa panibagong pagkakataong muling lumapit sa iyo. Hinihiling po naming manahan ka sa aming mga puso at maging sentro ng aming tahanan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. May mga gabing tahimik pero ang isip
ay maingay. Habang ang mundo ay natutulog, tayo naman ay gising na gising. Nilulukob ng mga iniisip, alalahanin, pangamba o sakit ng damdamin. Ang katawan ay pagod, ngunit ang puso't isipan ay gising, puno ng tanong, puno ng takot, puno ng bigat. Sa mga ganitong sandali, higit kailanman kailangan natin ang katahimikan ng Diyos, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang panalangin ay hindi lamang salita, ito ay pagsubok. Kapag hindi tayo makatulog, marahil may ipinapaalala sa atin ang Panginoon. Marahil ito ang paanyayang lumapit sa Kanya at sabihin, "Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na kaya, pakiusap, tulungan mo akong magpahinga." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo chapter 11 verse 28. Sa bawat gabi ng kawalan ng tulog, sa likod ng lahat ng pag-aalala, may isang paanyaya si Jesus. Lumapit ka, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng sagot. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Minsan sapat na ang umupo, manahimik at sabihing, "Nandito ako, Panginoon. Gusto ko lang magpahinga. Panginoon, narito po ako ngayon. Gising, pagod at may dalang bigat na hindi ko na kayang akuin. Lumilipas ang mga oras ng gabi, ngunit nananatili akong gising. Sinusubukan kong itulak ang mga alalahanin, pero paulit-ulit itong bumabalik. Hindi ko na po alam kung paano matatahimik ang aking isipan. Dumudulog ako sa inyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may likha ng langit at lupa, at wala pong imposible sa inyo. Kaya ngayong gabi, ako'y nagpapaubaya. Sinusuko ko ang lahat ng bumabagabag sa akin. Mga problema, desisyon, pangamba, mga bagay na wala akong kontrol, mga taong naiisip ko, mga tanong na walang sagot, at lahat ng nararamdaman kong hindi ko maipaliwanag. Tulungan mo po akong magpahinga, Panginoon. Gawin mong kalmado ang aking isipan. Ipatigil mo ang ingay ng aking mga iniisip. Ituro mo sa akin na sapat ang inyong presensya para ako'y mapanatag, na hindi ko kailangang maunawaan ang lahat bago ako matulog, na hindi ko kailangang lutasin ang lahat ng problema ngayon din, na sapat na ang malaman kong hawak mo ako at hindi mo ako kailanman pababayaan. Patawarin mo po ako kung ako'y masyado nang nababalisa at nakakalimot na sa iyong mga pangako. Patawarin mo po ako kung minsan ay inuuna ko ang aking takot kaysa sa aking tiwala. Sa gabing ito, tinatawag ko ang inyong paanyaya, ang paanyaya ng kapahingahan, kapayapaan at katahimikan na mula lamang sa inyo. Panginoon, naway ang iyong presensya ang maging kumot ng aking kaluluwa ngayong gabi. Yakapin mo po ako sa gitna ng aking pangamba. Hipuin mo po ang bawat bahagi ng aking puso na sugatan, bawat alaala na hindi ko maalis, bawat hinanakit na hindi ko mabitawan. Gawin mong magaan ang aking dibdib at payapa ang aking damdamin. Bantayan mo po ang aking pagtulog. Kung ako'y mapuyat man, samahan mo ako sa katahimikan.
Kung ako'y makatulog, gawin mo itong tulog na nagbibigay lakas. Alisin mo ang bangungot ng pag-aalala, palitan mo ito ng panaginip ng pag-asa. At kung bukas ay may mga pagsubok na naghihintay, ihanda mo po ako. Bigyan mo ako ng lakas, karunungan at tapang upang harapin ito. Ituro mo sa akin na sa bawat araw, sapat ang biyaya mo, na hindi ko kailangang magbadali dahil kasama kita sa bawat takbang. Salamat Panginoon sa pakikinig. Kahit wala akong lakas magdasal ng mahaba, alam kong naririnig mo ang buntong hininga ko. Salamat dahil hindi mo ako pinipilit, kundi buong lambing mo akong inaaanyayahang magpahinga. Salamat dahil sa inyo, kahit sa gitna ng hindi makatulog, may kapahingahan akong natatagpuan. Sa iyo ko po inihahabilin ang gabing ito. Ako'y nagpapasalamat na hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil alam kong ikaw ang Diyos na hindi natutulog. At habang natutulog ako, ikaw ang patuloy na kumikilos. Sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin at tagapagligtas. Amen. Aming Diyos na mapagmahal at mapayapa, sa iyong harapan kami ngayon ay lumalapit ng may kababaang loob. Sa gitna ng kaguluhan sa aming paligid, sa ingay ng mundo, sa dami ng alalahanin, at sa bigat ng mga suliranin, kami po ay humihingi ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, tagumpay, o kahit ng ibang tao. Kapayapaang mula lamang sa iyo, Panginoon, tunay, tahimik, at ganap. Panginoon, maraming bagay po ang hindi namin kontrolado. Minsan kami nababalisa, naguguluhan, at naliligaw ng landas. Puno ang aming isip ng pagdududa, takot at pangamba. Kaya't ngayon, Panginoon, hinihiling po namin, yakapin mo kami. Pawiin mo ang aming mga takot. Palitan mo ito ng tiwala sa iyo kung saan man may kaguluhan sa aming damdamin. Dala ng problema sa pamilya, trabaho, relasyon o kinabukasan, dumating ka po at itanim mo ang iyong kapayapaan. Sa bawat ingay ng aming isipan, sa bawat gulo sa aming kalooban, dumating ka bilang katahimikan. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay, magpatawad, magmahal at magtiwala. Huwag mo pong hayaan na ang galit, selos o inggit ay maghari sa amin. Palitan mo ang bawat masasamang emosyon ng kababaang loob at kagandahang loob. At kung kami nasasaktan, Panginoon, hipuin mo ang aming puso. Gamutin mo ang mga sugat na hindi nakikita ng iba. Kapag kami pagod at walang direksyon, ika'y maging gabay. Kapag kami naguguluhan, ika'y maging liwanag. At sa bawat sandaling kami walang lakas, naway ikaw ang maging kapahingahan. O Diyos ng kapayapaan, punuin mo kami ng iyong presensya. Sa katahimikan ng aming panalangin, baguhin mo ang aming pananaw. Hindi man magbago agad ang aming sitwasyon, hayaan mong magbago ang aming puso. Bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang hindi namin kayang kontrolin at tapang upang magtiwala sa plano mo para sa amin. Salamat Panginoon, dahil sa iyo
may katiyakan kaming hindi kami nag-iisa. Sa iyo, may kapayapaan kami sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga tanong. Salamat sa iyong presensya na laging narito, hindi umaalis, hindi nagsasawa, at laging naghihintay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na Prinsipe ng Kapayapaan. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo, hindi upang humiling, kundi upang magpasalamat. Salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy mong pinahihintulutan, sa bawat paghinga, sa bawat pagising sa umaga, sa bawat takbang na aming nagagawa. Lahat ng ito ay biyaya mo. Salamat sa bagong araw, sa liwanag ng araw, sa sariwang hangin, at sa panibagong pagkakataong magmahal, magpatawad at maglingkod. Salamat sa pamilya na inyong ipinagkaloob, sa kanilang pagmamahal, pagtanggap at presensya. Salamat sa mga kaibigan at kapwa na nagsisilbing kasangkapan ng iyong kabutihan. Salamat sa mga pagkakataong kami naging matatag sa gitna ng pagsubok, at sa mga oras na ikaw mismo ang aming naging lakas. Ang mga panahon, sa mga panahong hindi namin alam ang sagot, ikaw ang aming naging kasagutan. Sa mga oras ng kadiliman, ikaw ang aming naging liwanag. Panginoon, hindi man lahat ng aming panalangin ay nasagot ayon sa aming gusto. Alam naming lahat ng iyong tugon ay ayon sa aming pangangailangan. Salamat po sa mga hindi pa, dahil doon kami natutong magtiwala. Salamat po sa mga hindi, dahil doon kami natutong magpakumbaba. At higit sa lahat, salamat sa mga oo, sa mga biyayang hindi namin inaasahan, at sa mga pagpapalang patuloy naming tinatanggap, at kahit kami hindi karapat-dapat. Salamat sa inyong pagtutuwid, sa inyong paggabay, at sa iyong walang sawang pagmamahal. Salamat dahil kahit kami madalas lumimot, kayo ay nananatiling tapat. Salamat sa kapatawaran, sa pag-asang laging bago, at sa kapayapaang hindi kayang bilhin o pantayan ng mundo. At sa gabing ito, Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang aming pusong puspos ng pasasalamat. Naway maging buhay na saksi kami ng iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat, hindi lamang sa magagandang sandali, kundi pati na rin sa mga panahong puno ng pagsubok. Sapagkat alam naming sa lahat ng bagay, ikaw ay kumikilos para sa ikabubuti namin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo, O Diyos na aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang pinakadakilang biyayang aming natanggap. Amen. Aming Diyos na buhay, Diyos na hindi kailanman natutulog o nawawala ng habag, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong pagod at di na halos makabangon. Sa bawat problemang sunod-sunod na dumarating, sa bawat kabiguan na tila paulit-ulit, sa bawat hakbang na tila walang saysay, narito kami muling kumakatok sa iyong presensya. Panginoon, hindi madali ang pinagdadaanan namin. Minsan, tila nagkukulang na kami, hindi lamang sa material, kundi sa emosyonal, mental at espiritual na aspeto
ng aming buhay. Napapaisip kami kung may mali ba sa amin o kung nakakalimutan mo na ba kami. Ngunit sa gitna ng tanong at sakit, pinipilit pa rin naming manalig. Kahit ang panalangin namin ay puro hikbi, kahit ang mga salita namin ay di na buo, sapagkat naniniwala kami kahit kaunti na ikaw ay naririto, nakikinig at kumikilos. Kahit hindi agad namin nararamdaman, O Diyos, sa mga oras na kami hindi na makangiti dahil sa bigat ng problema, sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, yakapin mo po kami ng iyong kapayapaan. Turuan mo kaming sumandig sa iyo kahit wala pa ang sagot, kahit tila tumatagal ang katahimikan. Sa bawat gabi na umiiyak kami sa mga tanong tulad ng, Panginoon, hanggang kailan pa? Tulungan mo kaming marinig ang sagot mong, anak, kasama mo ako. Kung ang problema namin ay sakit ng katawan, Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Kung ang sugat ay nasa puso, ikaw ang tanging makakahilom nito. Kung ang problema namin ay kakulangan sa pera, sa suporta, sa pangunawa ng ibang tao, ikaw ang Diyos na hindi nauubusan ng paraan. Kung ang aming damdamin ay numinipis at tila wala ng tibay na natitira sa aming loob, ikaw ang magpuno sa amin ng lakas na hindi nauubos. O Diyos, turuan mo kaming magpahinga sa iyo, hindi upang takasan ng problema, kundi upang humugot ng likas upang harapin ito. Turuan mo kaming manahimik sa iyong piling, hindi upang sumuko, kundi upang muling marinig ang iyong tinig na nagsasabing, ako ang magtatagumpay para sa iyo. Sa bawat araw na pakiramdam namin ay inuubos kami ng lungkot, ng takot at kahirapan, palitan mo ito ng panibagong pananampalataya. Sa bawat gabing puno ng pag-aalala, palitan mo ng katahimikan ng loob. Sa bawat pagkakataong halos hindi kami makatindig, ikaw ang magtulak sa amin upang muli kaming makalakad patungo sa liwanag. Hinihiling namin, Panginoon, na huwag kaming lumalim sa problema, kundi lumalim sa pananampalataya. Huwag kaming magpatalo sa takot, kundi magtiwala sa iyong mga pangako. Huwag naming sukuan ang bukas dahil lang sa pait ng ngayon. Ipaalala mo sa amin na sa bawat unos ay may aral at sa bawat sugat ay may kagalingan na inihahanda mo. Salamat po, O Diyos, dahil kahit hindi agad nawawala ang problema, hindi mo kami iniiwan sa gitna ng gulo. Hindi man mabilis ang kaginhawaan, tiyak naman ang iyong presensya. At sa iyo, sapat na iyon. Sa iyo kami huhugot ng lakas, ng tibay, ng pag-asa at ng bagong simula. Sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamalalim na sakit upang kami maligtas. Amen. Aming Amang nasa langit, sa iyong harapan, kami muling lumuluhod. Dala-dala ang puso naming halos mawalan na ng lakas. Sa gitna ng aming mga dinaranas, mga problemang tila walang hanggan, mga pasaning pabigat ng pabigat, kami po ay sumasamo sa iyong tulong, sa iyong liwanag, at sa iyong walang hanggang awa. O Diyos, sa bawat umagang kami gumigising na may tanong kung paanong makaraos sa araw na iyon, sa bawat gabi na kami natutulog na may luhang
pilit tinatago. Ikaw po ang aming takbuhan. Hindi namin alam kung anong bukas ang naghihintay, pero naniniwala kami ang Diyos ng kahapon ay siya ring Diyos ng ngayon at bukas. Kapag kami po ay nalilito kung saan tutungo, kapag ang mga daan ay puno ng balakid at ang aming mga plano ay tila na basura, tulungan mo po kaming magtiwala na sa gitna ng kaguluhan ay may ginagawa kang tahimik ngunit dakilang himala. Sa panahong pakiramdam namin ay hindi ka sumasagot, turuan mo po kaming maghintay hindi lang ng sagot kundi ng presensya mo. Kapag ang aming mga pangarap ay nauudlot at ang mga pag-asay parang naaagnas, turuan mo kaming muling mangarap kasama ka. Minsan po ay parang ang mga problema ang humuhubog sa amin, pero ikaw, O Diyos, ang nais naming bumuo sa amin. Huwag mo pong hayaang ang mga sugat ng problema ang siyang maging wakas ng aming kwento. Bagkus, gamitin mo ito upang palalimin ang aming pananampalataya at palawakin ang aming puso para sa iyo. Panginoon, sa tuwing kami pinangungunahan ng takot, paalalahanan mo kami na ikaw ay kapayapaan. Sa tuwing kami pinipigilan ng pagdududa, paalalahanan mo kami na ikaw ay katotohanan. At sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob, bigyan mo kami ng panibagong lakas upang muling lumaban, hindi para sa mundo, kundi para sa iyong layunin. Tulungan mo kaming manalangin, hindi lang para sa pag-alis ng problema, kundi para sa pagtatag ng aming karakter habang kami dumaraan sa apoy. Huwag mo pong hayaang lumipas ang bawat pagsubok nang hindi kami natututo. Palitan mo ang bawat tuha ng tapang. Palitan mo ang bawat sakit ng panibagong direksyon. At palitan mo ang bawat pagkasira ng bagong simula. At sa sandaling dumaan na ang unos, Panginoon, naway sa iyong pangalan lamang kami bumalik at magpasalamat. Sa iyong pangalan lamang namin iangat ang tagumpay, dahil sa simula pa lamang, sa gitna at hanggang dulo, ikaw ang naging tapat. Ikaw po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, na siyang tumawid sa pinakamatinding pagdurusa para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mabigat, kaisipang gulong-gulo at katawang halos wala ng lakas. Sa gitna ng maraming suliranin na tila walang katapusan, sa bawat tanong na hindi pa rin namin masagot, sa bawat daing ng puso naming halos mawalan na ng direksyon, kayo lamang, O Diyos, ang aming takbuhan. Panginoon, sa mga panahong kami nilalamon ng takot at pagdududa, sa mga araw na halos hindi na namin maramdaman ang liwanag ng pag-asa, kami po ay sumisigaw sa iyo. Hinihiling namin, O Diyos, yakapin mo kami sa iyong katahimikan. Ilapit mo kami sa iyong puso, dahil sa mundong puno ng ingay ng problema, ang iyong tinig lamang ang nais naming marinig. Ang tinig na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kapag pakiramdam namin ay nilalamon na kami ng pagkabigo, mga pangarap na nawala, mga planong nauwi sa wala, mga relasyong naputol, mga pagkukulang na paulit-ulit naming pinagsisisihan, Panginoon,
Tulungan mo kaming tanggapin ang mga bagay na hindi naman kayang baguhin. Bigyan mo rin kami ng lakas upang itama ang dapat itama, ayusin ang dapat ayusin, at ituloy ang dapat pang ituloy. Sapagkat alam naming sa bawat pagkawasak, may itinatayong bago kang panimula. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakakakita sa mga luhang hindi namin maibulalas. Ikaw po ang nakaririnig ng mga hiyaw sa aming puso kahit tahimik kami. Kaya't sa mga sandaling kami nabibigatan sa problema, itulak mo kami palapit sa iyo, hindi palayo. Kung kami nawawala ng gana, bigyan mo kami ng bagong paningin. Kung kami halos sumuko na, bigyan mo kami ng bagong dahilan upang lumaban muli. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong biyaya. Tulungan mo kaming maunawaan, O Diyos, na ang problema ay hindi tanda ng iyong paglayo, kundi pagkakataon upang mas lalo kaming kumapit sa iyo. Na ang bawat paghihirap ay may layunin, na ang bawat luha ay may hinog na bunga, at na sa bawat gabi ng dalamhati may umagang darating na may dalang liwanag, paghilom at bagong pag-asa. At kung kami man po ay nadapa sa gitna ng laban, turuan mo kaming bumangon hindi para ipakita na malakas kami, kundi para ipahayag na ikaw ang aming lakas. Kung kami man ay nasaktan, tulungan mo kaming magpatawad. Kung kami man ay nagkamali, tulungan mo kaming tanggapin ang iyong habag. At kung kami man ay naligaw, O Diyos, hilahin mo po kami pabalik kahit pa kami halos wala ng lakas upang magdasal. Panginoon, sa oras na kami hindi na makatakbo, hayaan mong kami magpahinga sa iyong presensya. Kapag kami hindi na makapanalangin, hayaan mong ang iyong espiritu ang siyang mamagitan para sa amin. At kapag ang aming pananampalataya ay tila napakaliit na, palakihin mo ito mula sa maliit na binhi upang ito'y maging punong malakas at matatag. Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalingan, Diyos ng kaayusan, Ikaw ang aming pinipili. Hindi namin pipiliin ang rehas ng takot, ang ulap ng pagdududa, o ang kadiliman ng pangamba. Pipiliin naming magtiwala kahit may problema. Pipiliin naming maghintay kahit walang kasiguraduhan. Pipiliin naming magpatuloy dahil alam naming kasama ka. At sa araw na kami ganap ng makalampas sa unos, Panginoon, ang aming tagumpay ay magiging patotoo ng iyong kapayapaan. Ang aming mga sugat ay magiging kwento ng iyong kagalingan. Ang aming muling pagtindig ay magiging awit ng papuri sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat sa bawat problema, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat pagluha, ikaw ay nariyan. At sa bawat pag-asa, ikaw ang simula, ang gitna, at ang wakas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi nawawala ang mga suliranin, maliit man ito o malalaking pagsubok na tila nagpapabigat sa ating balikat. Minsan, ang mga problema ay dumarating ng sunod-sunod at parang walang katapusan. At sa mga pagkakataong iyon, tila nawawalan tayo ng direksyon at pag-asa. Ngunit sa halip na matakot o panghinaan ng loob, tayo ay inaanyayahang lumapit sa Diyos
sapagkat siya ang ating kaagapay, tagapagligtas at tagapayo sa oras ng kagipitan. Sa kanyang harapan, walang problemang hindi kayang lutasin at walang pusong wasak na hindi kayang buuin muli. Sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ngayong sandaling ito, hayaang ang puso mo'y huminahon. Alalahanin na ang Diyos hindi natutulog at walang problemang higit sa kanyang kapangyarihan. Ihanda ang iyong sarili, bitawan ang bigat ng iniisip at sa halip, ialay mo ang lahat ng iyon sa Kanya. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng bagay mag-isa. Sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan mo ang Diyos na kumilos sa gitna ng iyong problema. Tanggapin mo ang Kanyang kapayapaan at karunungan. Halina't tayo'y manalangin. Aming Diyos na tapat at walang hanggan, ang pagmamahal. Sa oras na ito ng pananahimik at pagdadalamhati, kami po ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong pagod, luhang dumadaloy at isipang puno ng tanong. Panginoon, kami po ay sugatan, nabibigatan at halos mawalan ng direksyon sa dami ng problemang humaharap sa amin. Ngunit kahit kami halos hindi na makabangon, alam naming ang iyong mga bisig ay laging bukas upang kami saluhin. Sa gitna ng mga pagsubok sa pamilya, mga sigalot, tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan katahimikang may halong sama ng loob. Panginoon, turuan mo po kaming maging daan ng pagkakasundo. Bigyan mo kami ng pagpapakumbabang puso upang kami magpatawad at humingi rin ng tawad. Nais po naming muling maranasan ang kapayapaan sa aming tahanan. Kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Kung ang aming pinagdaraanang problema ay tungkol sa kakulangan sa pinansyal, Panginoon, sa araw-araw na pagising na may tanong kung paano na ang bayarin, paano ang pagkain, paano ang kinabukasan, tulungan mo kaming magtiwala sa gitna ng kawalan. Tulungan mo kaming makakita ng biyaya. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng milagro kahit sa simpleng mga bagay. Bigyan mo kami ng pusong hindi madaling bumigay sa takot, kundi nananampalataya na ikaw ay Diyos ng probisyon, Diyos ng kasapatan at Diyos ng himala. Kung ang aming dalang problema ay may kinalaman sa aming kalusugan, sa mga gabi ng pag-iyak sa sakit, sa pagkabalisa, sa resulta ng pagsusuri, sa takot na baka di na muling bumalik ang lakas, Panginoon, ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi ng espiritu at damdamin. Hinihingi namin, O Diyos, na kung hindi man agarang kagalingan ang iyong tugon, ay kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao ang iyong ipagkaloob sa amin. Huwag mong hayaang ang aming pananampalataya ay gumuho sa harap ng karamdaman. At kung ang problema naman ay emotional, kapag kami nauubos sa anxiety, kapag ang depresyon ay dahan-dahang kumakain sa aming kalooban,
kapag pakiramdam namin ay kami walang halaga. Panginoon, kami iyong mga anak ay sumisigaw para sa iyong liwanag. Tulungan mo kaming makita ang sarili namin sa paraan ng pagtingin mo. Mahalaga, pinili, may silbi. Huwag mong hayaang ang kadiliman ng aming isipan ay mangibabaw sa liwanag ng iyong katotohanan. O Diyos, sa bawat tanong na bakit, tulungan mo kaming matutong magsabi ng kahit na hindi namin maintindihan, kahit kami magtitiwala. Kahit na masakit, kami magpupuri. Kahit na hindi pa dumarating ang sagot, kami maghihintay sa pananampalataya. Sapagkat alam naming ang iyong mga plano ay laging mas mataas kaysa sa amin. At ang iyong mga daan ay laging para sa ikabubuti namin sa dulo. Panginoon, huwag mo kaming hayaang mapagod nang hindi nakakahinga sa gitna ng laban. Ibigay mo sa amin ang grasya upang magpatuloy, isang araw pa, isang hakbang pa, isang panalangin pa. Turuan mo kaming matutong magpahinga sa iyong presensya. Sapagkat sa iyo, may kapayapaang hindi kayang bigyan ng mundo. Sa iyo may lakas, may katiyakan, at may pag-asa. At sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, kung kami man ay makabangon at makita ang katugunan, naway ikaw ang luwalhatiin sa lahat ng bagay. Kung kami man ay tumibay, lumalim at lumago sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang dahilan, ikaw ang rason, at ikaw ang karapat-dapat sa aming papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at sandigan sa bawat unos. Amen.